Testigo raw laban kay Senator Laila De Lima ang nasa 10 hanggang 12 drug lords kaugnay sa paglaganap ng illegal drugs sa New Bilibid Prison. Ilan sa kanila kabilang na ang tinaguriang Bilibid 19. Ikukwento raw ng mga drug lord na inutusan sila ng isa pang drug lord na magbenta ng droga para di mano makalikom ng pera para sa kampanya ni De Lima noong eleksyon. Samantala, nagkakainitan daw ang ilang high-profile inmates sa Bilibid, kaya inilipat muna sila sa Camp Aguinaldo. Live mula sa Muntinlupa City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, una na nga riyan ang tinatawag nilang first batch, ang 8 doon sa kabilang sa mga high-profile or high-risk inmates. Kabilang nga roon ang 4 na tinatawag natin mga Bilibid 19. Inilipat sila kahapon mula rito sa New Bilibid Prison papuntang Camp Aguinaldo Detention Facility. Kuha ito ng CCTV sa New Bilibid Prison kahapon nang ilabas ang 8 high-profile at high-risk inmate mula sa NBP sa Muntinlupa City. Isinakay sila sa van ng Bucor na bantay sarado ng Special Action Force at ng prison guards ng Bucor. Dakong 3:30 ng hapon kahapon, dumating ang convoy sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sa loob ng kampo, nanatiling gwardyado ang mga inmate na kinabibilangan ng 4 sa tinuguriang Bilibid 19 na sina Noel Martinez, Joel Capones, Herman Agoho at Herbert Colanco. Si Colanco bago tuluyang ipasok sa kanilang bagong piitan, napakanta pa. Dito sa mga selang ito sila ikukulong na kinumpirma ng OIC ng Bureau of Corrections nasa loob ng AFP Custodial Center. Sabi ng Bucor, ang paglilipat ay bahagi ng paglilinis sa Building 14 kung saan nakakulong ang mga high-profile at high-risk inmates. Initially kasi nagkaroon kami ng initial discussion to decongest Building 14. Gusto naming linisin ng husto yung Building 14. And you can only do that by totally Removing them. Unang batch pa lamang daw ito ng mga high-profile at high-risk inmate na inilipat sa ibang pasilidad mula rito sa New Bilibid Prison. Pero ang tanong, bakit nga ba inuna ang ilan na kabilang doon sa tinuguriang Bilibid 19? May namumuraw kasing tensyon sa pagitan ng mga ito kaya kailangan na silang alisin sa Building 14. Isang consideration pa yung information nga namin na baka magkasakitan sila. Sabi ng Justice Department, nasa 10 hanggang 12 drug lords daw ang haharap para tumistigo laban kay Senator De Lima. Marami raw sa mga ito kabilang sa Bilibid 19 na dinala noon sa NBI. Kabilang na nga sina Herbert Colanco, Noel Martinez ng Genuine Ilocano Gang na isa raw sa pinakamalaking gang sa Munti. Sila ay inatasan ni JB Sebastian na magsimulang maglikom, magbenta ng droga at yung napagbentahan yan, then kinukuha yung kontribusyon para daw sa political campaign fund ni Secretary De Lima. Lahat daw ng head ng bawat drug gang sa Bilibid ang inutusan ni JV na magbenta ng drugs para makaipon ng pangtakbo ni De Lima. Ang raid sa Bilibid noong December 2014, ginawa raw para matapon ang ibang drug lord sa ibang lugar para masolo na raw ni JV Sebastian ang koleksyon ng bentahan ng droga. Nakapanayam ng GMA News si Senator De Lima tungkol sa NBP inmates nitong nakaraang Martes. Hindi ko po alam kung ano na naman ang mga balak nila. Whatever would come out, anong so-called evidence linking me to drugs can only be fabricated. Lahat naman yan walang katotohanan. Saan ba mga nanggagaling yan? Sino ba mga nakukuha nilang mga witnesses na yan? Madam Senator, maraming salamat sa oras. Kung meron man mga witnesses, puro sinungaling yan. Maraming salamat. Thank you. Inimbitehan na ng Kamara si Senator De Lima para sa pagdinig ng Committee on Justice sa Martes, kaugnay sa paglaganap ng illegal drugs sa loob ng New Bilibid Prison. Pero ayon kay Speaker Pantaleon Alvarez, hindi naman daw siya pipiliting dumalo. Ninilaw rin ni Alvarez na hindi ganti ang gagawin nilang investigasyon sa ginagawang pagtalakay ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni De Lima kaugnay sa di umano'y extrajudicial killings. Sa ngayon, hindi pa masabi, Jessica, kung kailan talaga matatapos ang paglilipat dito sa lahat ng mga inmates. Ang sabi kasi sa atin ng Bureau of Corrections, lahat daw ng nasa Building 14 ngayon. Ito yung tinatawag, Ma'am Jess, na parang kung merong maximum security compound, ito yung tinatawag nilang super maximum. Kasi separated lahat ng mga high profile or high risk inmates sa isang building lamang, ito yung Building 14. At lahat daw ito ay ililipat doon sa isang compound sa Camp Aguinaldo dahil nililinis daw nilang Building 14. They cannot do it daw kung hindi lahat ng mga nandoon ngayon ay aalisin. Jessica. Nakapagtaka lang Marisol na kasabay nito yung announcement naman ng Department of Justice na merong
10 to 12 na tetestigo laban kay Senator De Lima. Although sinabi nung yung na-interview na hindi, it's just to decongest, no? Kaya inilipat yung mga preso. Pero did you see any other indications na may connection nga dito sa paglilipat ng ilang mga inmate sa Camp Aguinaldo dito sa pagtestigo laban kay Senator De Lima? Ayaw man natin maghinala, Ma'am Jess, ano? Pero talagang merong mga pangyayari na may isip din natin na mukhang ganun na nga ang nangyayari. After all, inamin na rin naman ito kanina ng Loles na the Secretary of Justice na sila ay tetestigo. Nakareceive kasi tayo ng information itong nakaraang linggo pa na actually, Ma'am Jess, ano, itong 8 ay galing ito sa maximum over the weekend ay inilipat na sila sa medium, parang transition nila mula doon sa medium papunta nga sa Camp Aguinaldo. At ayon sa impormasyon na ating nakuha, sila daw ay kinuhanan na ng mga affidavit dahil silang ay haharap. So hindi natin talaga maiwasan na isipin na ang mga ito nga ay talagang inilipat in time for the hearing nitong Tuesday na kinumpirma naman din ng Kamara na magaganap nga nitong Tuesday. At sinabi na rin mismo ni Secretary Aguirre na may mga tetestigo raw. Although, gaya nga ng sabi mo, Ma'am Jess, sa panayam natin sa Bucor Chief, ang sabi niya, wala naman talaga siyang nalalamang ganong impormasyon. Basta ang sa kanya, ito raw ay parte pa rin ng tinatawag nilang decongestion effort at para paghiwa-hiwalayin itong mismong Bilibid 19 dahil may namumuong tensyon daw ngayon dahil napakalakas daw ng rivalry ngayon sa loob. Kaya iniiwasan daw nila magkasakitan ang mga ito. Kaya inilipat na muna ang mga ito pansamantala. Sa Camp Aguinaldo, mabanggit lang natin na sa ISAF ang detention facility dyan. Ang dating nakakulong dyan ay yung mga nagrebelding mga sundalo at opisyal, no? Oh, that's right. Kaya pagdating sa security, Ma'am Jess, talagang mahigpit din. Alam natin na napakahigpit ang seguridad doon. Pero ang pagkakaalam natin, as confirmed na rin naman ng Bucor kanina, ang nagsisecure pa rin sa kanila doon ay mga staff pa rin at meron pa rin mga prison guard. Pero dahil kinukulang na rin daw talaga ang bilang ng staff dahil kailangan talaga sila dito sa maximum security compound, pinag-aaralan daw nila kung pwedeng ibigay na ang pangangalaga sa seguridad ng mga ito doon sa prison guard na lang ng Bucor talaga. Total, kampante naman sila dahil sa ISAF compound naman na napakahigpit ng seguridad at nasa loob na mismo ito ng General Headquarters ng AFP na Campo Aguinaldo. So malamang baka yung mga staff na nagbabantay ngayon i-recall na rin daw dahil kailangan sila dito sa maximum security compound, Ma'am Jess. Okay, background lang, yung isa sa mga inilipat, si Herbert Colanco, nung nandyan sa Bilibid yan, yan yung may banda pa, di ba? At nakapag-recording pa ng mga kanta niya, meron siyang recording studio doon sa Bilibid. Ngayon naman, nakuhanan doon sa paglilipat ng mga inmate na kumakanta pa habang nasa sasakyan. Ano daw ba yung tungkol, saan daw ba yung pagkanta niya bigla, Marisol? May dagdag din natin, Ma'am Jess, bukod doon sa kanyang recording studio, nasa loob na siya ng Bilibid nakapagpalabas pa siya ng album. Kung matatandaan mo, Ma'am Jess, nung pumunta dito si General De La Rosa sa loob ng Bilibid, kasama na niya ang staff that time, napakanta din ito pero hindi naman literal na pagkanta dahil talagang pinaamin siya right on the spot ni General Bato kung sino-sino yung mga drug lords sa loob, sino-sino ang kanilang mga katransaksyon. Si Colanco kasi palibhasa ay naging notorious, talagang naging matunog ang kanyang pangalan. Kaya pagdating doon niya sa Campo Aguinaldo kahapon, naging curious daw lahat ang mga nandoon na nag-aabang sa kanya, aside of course sa mga taga-SAF at taga-Bucor. Kaya hiniritan ata na saan ba dito si Colanco, biniro lang atang ganyan na sige nga pakitaan mo nga kami, sampulan mo kami ng kanta. Kaya ayon, kumanta nga si Colanco kahapon bago siya tuluyang bumaba at pumunta sa kanyang selda. Mabuti na ipaliwanag kasi medyo katakataka, ba't bigla siyang kumanta? Yung pala, pinakanta. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.